thank God, way to heaven. And that is through the cross. Ano po. So, salamat po sa mga nanonood, sa lahat ng mga kapatiran, mga brothers and sisters and pastors, siyempre. Mapansin niyo ang aking background. Napakaganda. Ano po. Yan. Ngayon, ang ating lesson ngayon ay people without fear who suffered the wrath of Almighty God. Ayan. Kasi mapansin nyo, dito sa Hebrews chapter 12, ano po, verse 28. Okay? Yan pa rin ang lesson natin dahil we must serve God with the reverence and godly fear. Kahit saan tayo punta mang kasama. Pinag-aralan na natin na God is omnipresent, omniscient, and omnipotent. And God is holy. Kaya sabi niya, be holy, for I am holy. Okay, basahin na natin tong verse natin dahil may mga tao na ating pag-aral sa Bible who they were without fear and they have suffered the wrath of Almighty God. Yan, yung galit po ng Diyos na buhay. Ayun. Ready? Begin. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. You see, God is still in the business of calling people to serve Him, and only saved people is qualified to serve Him. Because the Bible said, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. Pero sa verse 10 sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works na, ayun, iba yung salvation sa service. Si Abraham, ang salvation niya, when he was 75 years old. Ang service niya ay when he was 116 years old. When he offered his son Isaac. Ganun ho yan mga kasama. You must separate salvation sa service. You see. So, people without fear who tasted or who suffered the anger or wrath of Almighty God. Punta muna tayo sa Psalm 7:11 para makita nyo rito. At kayo mga nanonood sa television na Facebook o kaya YouTube. Siguro, baka last day na ninyo ito yun ngayon o kaya last night nyo. Na magsisi kayo. Bakit? Tingnan nyo itong verse na ito. Nakalagay sa Bible to. Akala nyo wala sa Bible to. Nandito sa Bible. Yan. Ready? Read. God judgeth the righteous. Tuloy. And God is angry with the wicked every day. So kung nabuhay ka sa araw na ito, kung hindi ka pa nagsisi, grace of God lang na narating mo araw nito. Okay? Ngayon, God judges the righteous, meaning God is the one seeing our performance and He reward us every day according to Matthew 6:6. Kung we dedicate and we follow Him with all our heart. Ganun po yan. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Mag-pray na po tayo. Ama namin na mayaman, mabait, mapagpatawad, at nagbibigay ng palugit sa lahat ng mga hindi pa nagsisi. Ngunit Lord, hindi ko alam kung ngayong gabi ang last o kaya ang araw nito ang last breath ng mga tao na hindi pa tumanggap sa inyo. Ngunit nabigyan sila ng babala dahil araw-araw ay nandito kami sa Channel 38 ng RBC Tugigaraw at araw-araw at bawat oras nandito kami sa FB at YouTube. Dahil mahal ka namin, Panginoong Diyos, gusto namin pakilala ang bugtong mong anak na si Lord Jesus Christ, ang siya lamang, ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya ang naging sin offering para lahat ng tao na magsisi at tatanggap sa Kanya ay magkaroon ng justification, mapawalang sala. So Lord Jesus, salamat po na ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. Nasabi ni Apostle Paul, the Son of God loved me and gave Himself for me.
Sabi ni Apostle Paul, dahil alam namin yan, and they that live, because He died for all, they that live should not henceforth live unto themselves, but unto Him who died for them and rose again. So help us, Lord. Help our people, your people, to live for you until the rapture. So use me now, oh Father, fill me, the Holy Spirit, carry me as you did carry Ezekiel, oh Holy Spirit, and as you have possessed all the apostles, and move holy men to speak thy word. And I will always be careful to give God the Father the praises, the worship, the prayer, and the honor. In Jesus' name, amen. So maraming salamat po. Ang buhay mang kasama, napakaiksi. Mapansin ninyo ang ulap sa likod ko, dadaan lang yan. Mamaya wala na. Sigurado naman, balitang-balita sa araw na ito, na patay na si Pinoy, ano po, ayan, yung single na presidente natin. Mantakin mo, 61 years old lang. Binigyan siya ng Diyos ng 61 years para magsisi at tatanggap kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Ngayon, kayo dyan, maaring sinasabi nyo marami pa akong panahon. Ay huwag nyo sabihin yan, mga kasama, sapagkat ang oras ay tumatakbo. As I said, kung gaano tumatakbo yung ulap dito sa likod ko, ha? O, ganun din ang buhay. O, tingnan nyo, ha? Mauubos na itong buwan na ito. O, maraming salamat po sa mga Bautista Malanos family, ganun din Pastor Sister Kaalim. At siyempre si Ma'am Karisma May Lim Cuevas. Ayan. Kadya Palatan Caleda family, Giselle de la Cruz family. Kanon din si Yolanda Paranan. Yon. And then si Madam Kalisaan Bundang. Ang aking apo na si Christine Balunos. At ang ating mga kakilala ni si Florian Tulawan. At pagkapusing, member ni Pastor Reggie Nasi. Ayan. Jessa. Ayun. Tamagos. At yung preacher na Pastor Culiado, si Daniel Laiban. Ganon din si Pastor Alexander Cornelio Francisco. Mabuti hindi ka pagod. At ganon din si Pastor Baulino. Mga pamira, mga apelido nyo. Soriano. Oh. And then siyempre si Pastor Sister Metante po, at kanyang pamilya. Oo, si Ma'am Remy Caleda Pawig. At saka si sila Grissom, Donna, at saka si Banaya at Reelaya. So maraming salamat po sa panonood ninyo at mga Del Pilar Pawig family, at yung aking pinsan sa Baguio, si Ma'am Remy Pawig, Balunos Pawig. O, salamat po. Andiyan mga anak niya sa Amerika mga yan. Oo, si Rice Capanyo, si John Errol Tapirup, pare ko. Pamang apo ko na yan. Ano po, yan. So, maraming salamat. O, si Pastor Kadusale, mayong hapon. O, mayong buntag. Ayan. Okay. And then, siyempre, si Ma'am Elvira Presto, naghihintay kanina pa. Thank you po. At nandyan kayo. Nandyan mga Bukels. Maraming salamat po. At mga Miliante family. Nandyan din si Ma'am Lina Tumangil Baral. Ayan. Pagpalain kayo ng Diyos. Okay. Dahil part 3 na ito, ay nandito tayo sa people without fear who suffered the anger or the wrath of Almighty God. The wrath of the Almighty living God. Buhay na Diyos. Kaya mga kasama, huwag nating isipin na ang Diyos ay napakalayo. Napag-aralan na ho natin yan sa Psalms 139 na alam ng Diyos niisip natin. At ang maganda dyan, alam ng Diyos ang mga sorrows natin na po. Anxiety natin, worries natin, fear natin. At mahal na mahal tayo ng Diyos. At binibigyan tayo ng mga verses to assure us na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Remember, sabi niya, wala akong iniisip na masama sa inyo. Sabi niya, Jeremiah 29 verse 11, di ba? At dito sa Isaiah 41 verse 10, tayo na mga believer ay may assurance dito na ang Diyos natin ay nagsasabi, huwag kayong matakot.
Ako nga, hindi takot dito. Nag-isa ako dito sa Cordillera ngayon. Bakit? Ay, marami akong mga kamag-anak dito. Oo, yan. Malapit kami kay Ma'am Remy Balunos Pawi. Yun ako. Oh, saka bakit ka matakot? Maraming pagkain dito, di ba, Pastor Paulino? 41:11. Okay. 41:10, sorry. Alam niyo mga kapatid, natutuwa tayo na maraming nagpe-pray. Sila Pastor Lopez. Ayun, nagpe-pray sa atin yan. Sa Pastor Darwin, Pastor Cadosale. Tingnan niyo ito, ha? Kaya kayo, kung naisip niyo, ay baka ako nang susunod mamatay, susunod kay Pinoy. Ay, kapatid, alam ng Diyos kung kailan ka mamatay. In fact, i-extend pang buhay mo kung talaga maglingkod ka. Kaya mga nakaraan, kalimutan na yan, isipin maglingkod sa Panginoon. Ganoon naman yun eh. And God will give you opportunity. Katulad, nagpe-pray ka para mahaba pang buhay ko at yung boses ko hindi na maipit, ha? Ready? Read. Fear thou not. Sino may sabi niyan? For I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo yan, si Lord Jesus. At sabi niya, I will strengthen thee. Ulalakas ka niyan. Kaya talagang dapat masaya kang isang tao dahil sumilong ka na kay Jesus. Yea, I will help thee. O hindi ka nag-isa. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. O hindi ka pababayan. Talagang hawakan ka niyan. Kaya kayo na mga nanonood, please lang, serve God with reverence and godly fear. Gano'n niya mga kapatid. Tulad niya ni Pastor Aldrin. Salamat, Pastor Aldrin. You serve God with reverence and godly fear. Kaya pinagkatiwalaan ka ng maraming membro. At magandang lugar na pinuntahan nyo. Maraming salamat po. Sa totoo, pinagpe-pray ko yung lugar na yun. Kasi dinadaanan ko. Sabi ko, wala man lang makitang Baptist Church dito. Salamat naman nilid kayo yan. Kaya tama ang sinabi ng Bible, di ba? The Lord leadeth me. Yan. And then the Holy Spirit will lead you into all truth. As many as are led of the Spirit of God, they are the sons of God. Sabi ni Apostle Paul, di ba? So we'll go now to a person who suffered talaga. Who suffered a lot from the God who is a living God and He is watching us all the time. Remember yung lesson natin isang araw. Tinitignan ng Diyos si Belshazzar, ha? Sabi ng Diyos Belshazzar, lumampas ka na. You abuse your authority. Therefore, sabi ng Diyos, this night thy soul shall be required of thee. Mas po sa Velarde Orojado family at Limata family at Alpay Parwan family. Buong Pilipinas ito. At siyempre meron pa sa ibang bansa kayo na nanonood. Kaya kung kayo po ay nanonood sa oras nito, kung meron kayong kakilala na walang takot sa Diyos, pag nagbasa ka ng Bible, sinisiraan ka. Pag ikaw ay magbigay para sa Diyos, nagagalit sila. Ay, ipag-pray nyo mga yan. Baka katulad sila ni Pinoy na hanggang sa oras, araw na ito lang. Ang takin mo, kabata niya, 61, ako 67. Sigurado sabi ng Diyos, Pinoy, pinahamak mo kasi yung SAP 44 Mantakin mo yan. Kababayan namin iba, taga Baguio. Ilan ang taga Benguet na namatay ng SAP 44. Awak talaga. Pinakain lang ni Pinoy sa mga mga rebels. Kung akong presidente noon at nandun lahat yung asset ng Philippine Air Force, ay lahat ng 100 jets ko pinulbos ko yung mga mantagang maghapon patayan. Samantala yung kapatid ko, diyan yung tumawag siya ng helicopter sa Tabok. Air cover. Tumawag ang Tabok dito sa Tuguegarao. Dumating ang 3 helicopter. Yung isang helicopter ay Sikorsky, maraming rocket. Ay, sabi ko sa inyo, 30 minutes lang. Tiempo ni Marcos. Kaya Marcos pa rin. Ayun, okay. Tuloy natin ito, mga kapatid. Katay kay Pero, ha? Si Pero, bigas ulo nito Okay, pakinggan natin, ha? Sa Exodus 14, 23 to 25,
Na ito kawawa si Pero dito, you know why? Wala siyang takot kasi sa Diyos. Tingnan ito, basahin natin. And the Egyptians pursued and went in after the Israelites to the midst of the sea. Even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen, wala silang takot. Gusto makinabang din sa bukas na Red Sea. Look at the next verse. Okay, anong sabi niya? 24. And came to pass that in the morning watch, the Lord looked, tingnan niyo, nagbabantay ang Diyos, unto the host of the Egyptians, through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians. Tingnan niyo, may kakampi kayong living God. Verse 25. Ano ginawa ng Diyos? And took off their chariot wheels. Mismo ang Diyos nag-alis down. Kaya wag niyo sabihin walang magagawa ang Diyos. Umuulan nga ng tubig, di ba? And they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel. For the Lord fighteth for them against the Egyptians. Totoo yan. Kaya tingnan mo, buhay pa kami ni Pastor Lopez. You know why? Ang Diyos, ang kakampi natin at siyang nagpoprotekta sa atin. Ganun po yan. So, tigas talaga ulo nitong Pero na ito. Ngayon, look at 27-28. Ano nangyari? Sapagkat kinalaban niyang Diyos And Moses stretched forth his hand over the sea. And the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Mismo ang Diyos. 28. Ano nangyari? And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. Bakit mo? Walang naiwan kahit isa. Oo. Totoo yan. Walang naiwan kahit isa. Ngayon, bakit nangyari yan kay Pero? Balik tayo sa nangyari. Bakit? Meron tinatawag na the law of cause and effect. Lalahanin nyo yan. Tulad nga ng isang tao. Bakit nangangati? It's because one day, meron siyang ginawa na hindi alam ng kanyang mister. Totoo yan. Maaring iba kayo Kaya nasabi ko sa mga nasasalubong, katulad nasalubong ko yung pamangkin ko, kamusta ka iha? Sabi niya kilala ko kayo, sabi niya. Kayo si Pastor Legaspi. Siyempre, pamangkin kita. Sabi ko, kamusta? May asawa ka na? Wala. Boyfriend? Meron. Ayaw niyo pa na magpakasal, nagsasama na kayo? Wala pang pera daw. Ay, delikado yan. Delikado yan. Bakit? Magpakasal muna pa ako magsama. Mamaya iwanan ka nun. Tapos, inawang ka pa ng triplets. Ay, delikado. Ay, God is angry nga with the wicked every day. God is so serious. And the reason why you are watching, God is serious. You know why? He sent His Son on the cross just for you. Sinakripisyo ang bugtong niyang anak para dalhin ka sa langit pagkatapos ng buhay na ito. Pagkatapos, binibiro-biro mo lang ang buhay mo. Mantala ang katawan mo, your body is the temple of God. Sabi ni God, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Kaya, yun nagtatawag na self-inflicted. Okay, balikan natin bakit, bakit nagkaganyan-ganyan si Pero? Talagang nasubok yung galit ng Diyos. Chapter 5, 1 and 2, tingnan. Yan natin spirit ni Pero kasi. Kung nakagayahin yan, nandiyan na kayo. Ayun. Okay. Hinarap ni Moses si Pero. And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, tingnan niyo talaga si Pharaoh, ako porket hari na siya. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. Pinakiusapan na nga ni Moses, kami kasi gusto namin maglingkod sa Panginoon. Sabi ng Pero, di kilalang Diyos. Yung maniwala sa Diyos. Alam nyo, pakinggan nyo ako May mga tao
Narinig ko ganun. Nagsabi sa akin. Porket nakita nila na ako'y mahirap lang na preacher, pastor. Ay, sabi nila, wala yan. No? Bakit magpunta pa kami dyan? Makinig. Tama na yung aming nagisnan. Ayun. O di, mahala kayo, magising kasi impyerno. Totoo yan. Okay. Punta tayo sa chapter 10:28. Tingnan niyo ito. Talagang masama ito si Pero na ito. Huwag natin gayahin niya. Kaya nga, naisulat sa Bible yan. Yan ang sabi ni Apostle Paul Ang mga naisulat sa Old Testament ay dapat basahin natin at dapat magkaroon tayong takot. Anong sabi ni Pero kay Moses? And Pero said unto him, Get thee from me, take heed to thyself, see my face no more, sabi ni kay Moses at Aaron, for in that day thou seest my face, thou shalt die. O tingnan mo, talagang he has all the power to eliminate people. Alam niyo, kasama yun ang aking pinagpe-pray ngayon na po dahil mag-e-eleksyon na, di ba? Oo. May mga halimbawa, meron silang kalaban sa politika O kaya gusto nilang kunin yung lupa ng tao Ganyan nila. Maawa naman kayo porket nakaupo kayo ng ganyan na please lang, maawa naman kayo. May mga anak din mga yan at may tinutulungan. Pwede ba idaan natin sa maka-Pilipino na paraan? Diba? Nasabi natin, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Diba? I love the Philippines. Kung love natin Philippines, bakit gayahin natin si Pero no? If you will see my face again, I will kill you. Maraming salamat po sa Agkawili family. Tingnan mo yan. Okay, salamat po. Ayun. Punta tayo ngayon sa chapter 12, verse 29. Tingnan nyo ito, 12:29. Yung dan lang natin, bakit si Pharaoh natikman niya ang puot at galit ng buhay na Diyos. Tingnan ito ngayon. Noong nangyari kay Pharaoh, dahil tigas ulo niya, talagang sinalungat niya ang buhay na Diyos. Ready, begin. Came to pass that at midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne, unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. And look at verse 31. Tingnan natin for 31. 31. And he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise up, get you forth from among my people, both ye and the cattle and the children of Israel. Go, serve the Lord as ye have said. Kung nag-surrender din, ito mga kapatid, may mga tao tigas-tigas nila. Kala mo, porket nakapag-aral na, nakapagtrabaho na, meron na silang mga business, ganon, meron silang hanap buhay, mataas ng kanilang level sa society. Hindi nila alam na pagdating ng edad na 40, yun na ngayon, declension na yun. Or plateau. Tignan nyo si Pinoy, wala na. Dahil mga kasama, life is so short. Kaya nga, panahon na para sisilong tayo sa Panginoon. Sabi ko sa inyo, pag sumilong tayo sa Panginoon, ay tayo ang pinakamasaya sa lahat. Bakit? Kasi God is our refuge. Psalms 46 verse 1. Kinggan natin to para talagang masaya tayo. Kahit anong mangyari sa sanglibutang ito, kung nandyan ang Diyos natin, mga kapatid, ay talagang safe and secure tayo. Tingnan ito, God is our refuge. Present tense ito, is our refuge and strength. A very present help in time of trouble. Ayun, kaya kayo na nato-trouble, mag-usapin yung Panginoon. Kahit malayo kayo, katulad ni Sister Feli, di ba? Sister Feli, usapin ng Diyos. Katulad ni Ma'am Paranan, tingnan mo, nag-amen siya kasi nakaka-move on na siya, katulad ng mga ulap dito. Tingnan nyo, yan. Kita nyo ulap dito? Yan,
nakaka-move on. Dapat mag-move on tayo. Bakit? Nandiyan ang Panginoon kasama natin eh. Kaya please lang, kung gaano yung mga clouds na alapaap na ito ha, na iniwanan na nila ang mga ibang bundok. Iwanan na rin ninyo yung mga bundok ng problema. Wala na kayo magawa doon eh. Dahil patungo talaga tayo sa sa destinasyon na sinabi ng Diyos. I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya learn to forget the past and learn to forgive all the people that have hurt you and that deceive you, and learn to forgive yourself. Ay, sabi ko sa inyo, ang ganda. Pag pinatawad mo sarili mo, ay masaya ka sa buong sanglibutan talaga. You know why? Siyempre, sabi ng Diyos, pinatawad na kita eh. Tingnan natin sa Isaiah 55:7. Kaya, kung pinatawad ka na ng Diyos, huwag mo nang ulitin na, bakit nagawa ko yun? Nagawa mo yun dahil in your weakest moment, siyempre, nagawa mo. Alam naman ng Diyos yan. Kaya nga nandiyan ka, binabangon ka na nga ng Diyos o kaya bumangon ka na. Kaya ang gagawin mo, bangunin mo ring iba. Ready, begin. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. And to our God, for he will abundantly pardon. Tingnan mo yan ha. Mercy, pardon. Ibig sabihin, kung mapardon ka, katulad ka ng nakabilanggo, pag napardon yung nakabilanggo, di ba? Bubuksan ang pintuan ng bilangguan at palalayain. So ikaw ngayon, brother, sister, palaya ka na maglingkod sa Panginoon. Kaya ang gagawin mo ay aawit ka ng ako'y nagagalak na ako'y pinalaya ni Jesus. Awit namin ni Pastor Lopez yan. Kasama si Pastor Lising. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ayun. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pastor Lopez, alam ko pa. Ha? Okay. Salamat ha. Alam nyo itong classmate kong ito, ako'y natutuwa na straight. Talagang nanatili sa calling niya at calling namin. Na magpastor. Dahil mga kapatid, malaki ang role namin. Don't you know that? Katulad nito, araw-araw nandito ako sa harapan nyo. All you have to do is to schedule yourself. Malaking gawain namin. Look at Jeremiah 3:15. Kaya nga, pasalamat yung mga Israelite kay Samuel eh. Sabi ni Samuel, turuan ko kayo na mabuti para magtatagal kayo sa lupang ito. Alam niyo kung naturuan kayo mabuti, mga kapatid, magtatagal kayo sa lupang ito. Pero kinakailangan may pastor. Kaya nga, naintindihan kong role ko at role namin, di ba? Kaya manatili kami. Ready, begin. And I will give you pastors, plural. Kaya kung may pastor kayo, mahalin nyo yan. Siyempre, nagkakamali yung pastor. Kalimutan na lang ninyo yan. Ako nang bahala sa mga pastor nagkakamali. Ako na magalit sa kanila. Narinig ako. Okay, down. And I will give you pastors according to mine heart. We shall feed you with knowledge and understanding. Ay, sabi ko sa inyo, may mga tao, dahil hindi sila naturuan ng pastor, wala silang knowledge sa Word of God. Alam niyo kung naintindihan niyo itong istoryang ito, ay hindi na natin gayahin. Oo, totoo yan. Huwag na natin gayahin na. Sino ang Diyos? Basta, katulad ng mga kakilala namin sa bundok, kung may Diyos, dapat maghulog siya ng kalabasa. Maghulog ng tinapay. Abay. Kwento ito ha. Uncle mismo ni Pastor Tony Pagad. Nung nag-surrender si Pastor Tony Pagad sa Bible School, kayo na, kamag-anak namin, huwag kayo masaktan kasi nangyari talaga ito. Huwag niyo kayo masaktan. Uncle mismo, Pagad din siya eh. Okay. Nung nag-surrender si Pastor Pagad mag-Bible School, ay sabi niya, awanti, sweldo mi jay. Narigat yung pastor. Yung anak na junior, yung pamangkin din, ay nung nag-Bible study ako dun, na-challenge yung bata. Binata na pala. Tumanggap sa Panginoon. Ganun pala. Tatanggap sa Panginoon. Simple lang pala. Sabi ko, katulad yan ng, alam niyo sa amin kasi, alam niyo yung
Mama, bunga. Alam niyo sa amin yan, ang hirap mag-aakyat, kukuha ng bunga. At yung gawid, yung dahon. Ang hirap din kasi, akyatin mo mga yun. Mas mahirap yung mag-produce ka ng, yung apog. Yung iba, lalagyan pa nila ng konting tabako. Ang hirap nun. Kaya lang, karamihan ng mga matatanda sa amin, kaya binata ng iba, meron silang lalagyan na bag na maliit. At ilagay nila doon yung supply ng mga uwa, dahon, gawad, apog, at saka yung tabako. Lagay nila doon. Malaki yun. Talagang ganyan. Talagang nakabitin dito. Sabi ko, ang salvation ganyan. Diba? Diba kung maksalubong ninyo yung mga native, anong sasabihin yun? Pahingi ng mama. O anong gagawin ng native? Sasabihin niya, ito. Pero mahirap mag-produce ng mama. Tunsunoda. Oo. Yet, kung hingin mo, tuwa naman yung mag-abot. Ganun ang salvation, sabi ko kay Junior agad. Ganun ba? Ganun yun, hingiin mo. Sabi ng John 4:10, di ba? Basahin natin to para ikwento ko sa inyo ang nangyari doon sa angkal nila, Pastor Pagad. Ano sabi ng John 4:10? Hinihingi ang eternal life. Kasi binibigay yun, libre yun eh. Ready? Begin. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, the gift of God is eternal life, or the gift of God is His Son, because the Son said, I'm the way, the truth, and the life. If thou knowest the gift of God, who it is that said today, give me to drink. Okay, yan na nanonood ha. Gawin ninyo yung sinabi ni Lord Jesus Christ, that thou would have asked of Him, and He would have given the living water. Alam mo ba kung bakit, brother? Nanonood ka sa akin ngayon, pero nauuhaw ka. Kahit ilan ng toneladang talagang toneladang drum na alak ininom mo, empty ka pa rin. You know why? You have emptiness in your heart. And the one that can fill in that emptiness ay Jesus Christ. Kaya bakit hindi mo hingiin ngayon eternal life kay Jesus? Sabi naman niya di ba? Hingin mo, Lord Jesus, talagang ito, ginugulo ko ng pamilya ko kasi magulo ng utak ko. Lahat ng alak na lang natikman ko. At ito, Panginoon, dahil sa aking bisyo hindi pa ako nakabili ng lote. Lagyan ko lang na sana ng bahay kubo namin ng misis ko. O nga pala, maraming bahay kubo benta. Yung pinagmaliit, 15,000. Yung medyo malaki-laki na may kusina, 20,000. Oh. Anyway, si Pastor Red meron na siyang maliit na bahay-bahayan. Ano po? Ano lang? Ilang feet yun? 5 feet by 7 feet. Yung kanyang tirahan. Pero dapat masaya ka kasi yung sala mo ang laki-laking church building, matake mo. 7 by 12 meters. Sabi ko siya, masaya ka na ha? Okay. Ngayon, tuloy na natin yung matigas na ulo na kamag-anak din namin na po. Pagad apelyido. Alam niyo, inuloko niyo talaga si Pastor Pagad. Kawawa ka naman. Sumama ka dyan kay Billy na yan. Maghirap ka lang dyan. Sabi naman Pastor Pagad, gusto ko mag-preach na isabi sang libutan na the Lamb of God is Jesus who will take away the sin of the world. Wala yan. Okay. Alam niyo, nagmayabang yung tao yun kasi marami din siyang palay. Siyempre, dito sa bundok namin, kung maraming palay, ikaw nang pinakamayaman. Oo. At ito mga patida, mayaman din yan sa honey. Kaya mapansin niyo itong bundok na ito, don't you know, maraming honey dyan. Yung mga wild honey na nakabitin sila, parang malaking teddy bear na nakabitin sila sa kahoy, sa slanted na kahoy. Ay, marunong yung taong yun. Oo. At kung kagatin ng honeybee, hindi na siya nasasaktan kasi meron na siyang immunity. Oo. At maglagay lang ng screen dito, alam yung screen, pag screenan natin ng mga buhangin, yan nilagay niya rito. Kaya may face shield siya pero screen. Ay sabi ko, ang yaman. Ilan ang mga jar ng kanyang honey? One Sunday, sabi sa kanya ng misis niya,
magsimba naman tayo. Kasi linggo naman ngayon, lahat nga ng tao nagsisimba na dyan sa Baptist Church. Lapit lang naman sa atin. Alam mo kung ilang metro lang? Mga 150 meters lang. Kaya kung magsiawitan yung mga Baptist ng uwad palay ko, nga uwad ko langit. Ay, maririnig mo talaga. Interpret ko yung I've got a mansion. Dami mga kapatid. Sabi mo, wala yung Diyos na yan. Tignan mo, kawawa sila. Pag-uwi ko, marami na naman akong ibentang honey. Alam niyo mga kapatid, hapon na ng linggo, wala yung tao. Sabi ng misis niya, nawawala yung mister ko. So yung mga tao, kinuha ang flashlight, inanap. Hindi lang tatagpuan kasi gabi na eh. Alam niyo mga kapatid, kinabukasan naman, maaga mga tao, nagbaon sila. Alam nyo, nandun sa, nakita nila doon sa pinakababa. Ngayon, ang kanilang theory ay ganito. Ang theory nila ay, siyempre, dadaan ng kanyan sa mga lugar na dapat tabas-tabasan. Yun pala, meron silang nakita na baging. Yung vine na natabas. Yun pala, yan ang naghahawak ng malaking kahoy na tuyo doon sa taas. Nung tinabas daw niya, nahulog yun at naipukpok sa ulo niya. Makita mo daw talaga na bumaon dito eh. Kaya ang theory nila ay, yung kahoy na yun ay naipukpok sa ulo. Tignan niyo mga kapatid. Sabi ng Bible, basahin uli natin sa 7:11 ng Psalms. Ano sabi niya? Okay. Ang sabi niya? Ready? Ready na kayo? God is, God judgeth the righteous and God is angry with the wicked. Every day. Kaya pag gising mo sa umaga, kung hindi ka pa nagsisi, sabi ng Diyos, galit ako sa iyo. Pero kung nagsisi ka, ang ganda, God will reward you openly dahil ikaw nagpapakumbaba. Matthew 6:6, tingnan niyo ito. Ay talaga God will reward you. Oo, talaga. No? So, tingnan niyo Oo, tingnan niyo yan. Ready? Okay na? Okay, 6:6. Ready? Read. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. When thou hast shut thy door, pray unto thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Di ba ang ganda nun? Kaya nga buhay pa itong mga kakilala ko, sila Ma'am Chato at saka si Ma'am Emilita. Kasi nagpe-pray palagi yan. Salamat po, pinagpe-pray nyo si Billy na brother Billy nyo. Sister Charito Velarde Arjado at saka Sister Emilita Kalisaan Bundang. Kilala namin ng Pastor Lopez to. Aywan ko kung senior citizen na rin sila, hindi ko alam. Pero, alam nyo, mas mahaba ang buhay nila kay Pinoy Aquino, di ba? Kaya, mga kapatid, pasalamat tayo na meron tayong takot sa Diyos. Alam mo kung may takot ka sa Diyos, ang saya-saya mo. Bakit? Dahil, alam mo na, kasama mang Diyos. Okay. Punta na tayo sa rebellious, self-willed na magpipinsan. Okay. Ito ay sa number 16, 1 and 2. Okay. Number 16, 1 and 2. Okay. Number 16, 1 and 2. Okay na. Ready? Read. Okay. Okay, sabi niya. Okay. Now Korah, the son of Ishar, the son of Kohath, the son of Levi. Bira naman yung lamok kasi na yan. Bira. Pailano mo na kakalamok. Ilong ko pang dadapuan. And Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Pelet, sons of Reuben, took men. Magpipinsan ito. At kamag-anak din ni Moses. Rose up before Moses. With certain children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. Nagrebelde sila kay Moses.
itong mga magkakapatid, magpipinsan, Korah, Datan, at Abiram. Ano po? Siguro Abirat din ito Oh. Mapansin niyo sa chapter 16, 2021 ang nangyari. Oh. Okay. 2021. Okay. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation that I may consume them in a moment. Galit ng Diyos talaga. Oo. Kasi, takin mo, nilabas na nga sila sa Egypt, libre pang pagkain, libre pang silungan nila, libre lahat, reklamador pa. Oh. Tingnan, sundan na natin sa 32-33. Ano nangyari sa mga mga self-willed rebels na tao? 32-33. Ano nangyari? And the earth opened her mouth and swallowed them up and their houses, all the men that appertained unto Korah and all their goods. Wala talaga naiwan. Look at verse 33. They and all that appertained unto them went down alive into the pit. Nagdiretso sa impyerno. And the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. O tignan nyo itong mga tindahan. Ito yung mga tao na walang takot sa Diyos. O. Kaya, sabi niya rito, ganito Psalms 50:22. Dapat matakot tayo sa Diyos. Hawak niya ang hininga natin O katulad niya, hinugot na ng Diyos ang hininga ni hininga ni Pinoy, di ba? O, sabi ni Sister Chato, senior na rin. Oo. Alam niyo, kung senior ka, marami ka nang nararamdaman sa tuhod mo. Okay, ano sabi niya? Ready, begin. Now consider this, you that forget God, lest I tear you into pieces, and there be none to deliver. Yun sabi ng Diyos O, sige. Kayo sabi ng Diyos. Kalimutan niyo ako, wala na kayong takot sa akin. Dahil porket, marami na kayong pagpapala. Usually, ganun ang tao. Alam niyo, mga pastors, pakinggan niyo ako Ang dami kong pinag-pray dito. Nung sila elementary, sabi na, pastor, ipag-pray mo kami, para makapag-test kami. Meron pa nga akong mga binigyan ng ang sulat para hindi sila ROTC. Oo. At binigyan lang sila ng project. Tapos, nag-high school, pag-pray. Pagka-college, pinag-pray ko. Katapos ng 4th year, college. Pastor, pag-pray mo kami, makapasa kami sa civil service. At saka sa ganito, mga exam. Pastor, makapag-board kami. Pinag-pray ko. Naku, nakapasa. Lapit naman, pastor. Pag-pray mo naman kami na magkatrabaho. Aba, hindi nagtagal. Tinawag. Trabaho na. Hindi na bumalik sa akin. Hindi na. Kalimot na. Oo, totoo yan. Oo, totoo yan. Totoo. Oo. Takin mo yun. Hindi na bumalik sa akin. Nihoy-nihay nga kung dumaan dito, may mga sasakyan na sila, naka-aircon. Minsan ba nga nakita ko yung dila nila, gumanon sa akin. Inong Diyos, sabi ko. Hindi na, nawala na yung self-pity ko. Bakit? Patay na ako Alam mo, sabi ni Pastor Lip pag ginaganyan niya ako, huwag niyo gawin yung ginagawa niyo sa akin, ginagawa niyo Brother Billy. Okay, anyway. Langit kayo na. Anyway, ako kapatid mapagpasensya ako. Hanggang galit lang ko, pero sabi ko sa inyo tignan natin itong verse na ito. Okay, Hebrews 10:30-31. Okay. Katay dyan. Hebrews 10:30-31 Okay. Ready? Okay na? Wala pa. Okay. 10:30-31. Okay. Ayan. Lapit na. Okay? Okay na?
Okay. Basahin nyo. Oh, narinig ko boses nila. Read. For we know him that hath said, vengeance belong unto me. I will recompense, saith the Lord. Again, the Lord shall judge his people. And look at verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. O, tingnan yan, ha? Kaya mga kapatid, huwag natin gayahin yung iba na, Pastor, pag-pray mo kami. Oo. Totoo yan. Oo. Ay, karamihan din ng pastor nagsabi sa akin yan, Pastor Ligasi. Nung kuan pa yan, tuloy-tuloy. Pero nung nagkatrabaho, wala na. Oo. Nung sumama sa, nung na-recruit at ngayon, padaan-daan na lang. Oo. Oo. Kaya sabi ko, Lord, forgive them for they know not what they are doing. Dahil dito sa Deuteronomy chapter 8, sabi niya rito, verse 13, and 14, tignan nyo. Kaya warning ito sa atin na nakakaalam sa maraming blessing ng Diyos sa buhay natin, di ba? Dami. Pwede ba? Sabi ng leader na si Moses sa mga Israelites, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Anong sabi niya rito? Then thine heart be lifted up. Ay, marami na ako nasa lubong ganyan. Kala mo, sa kanila ng sanglibutan nung nagsusweldo na sila. And thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. What is the evidence that a person forget God? Verse 17, tignan niyo. Verse 17. And thou shalt say in thine heart, ayan, nagsusweldo na ako kasi matalino ako, malakas ako, o kaya, ayan, makapangyarihan ako. Yan, 17, no? And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Lahat yan, sakyan, bahay, lupa. Lahat, mga business na yan. Baka meron nanonood sa akin ganyan, ha? Verse 18, ang rebuke. Anong rebuke yan? But thou shalt remember. Daanin mo, the Lord thy God, maaring ikaw ay talagang nasa construction, sa law, ganun, o kaya sa government agency. Remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. The word power is capability, capacity, and the wisdom that He may establish His covenant between you. Kaya nga, manatili yung kayamanan ninyo kung nagpapakumbaba kayo. Dahil ang Diyos ay naghahanap ng mga tao. Mapagkatiwala niya. Tulad sa amin ni Pastor Lopez, bakit buhay pa kami? Samantalang ibang pastor, wala na. Ay sabihin ko sa inyo nabalitaan ko nga na ganun pala nangyari dun sa isang pastor. Namatay siya sa araw na ito. After 3 days, namatay bisis. Oo. Ay sabihin ko sa inyo, wala tayong masabi sa Diyos, kapatid. You know, God is a loving God. Pero, when you forget the Lord, ganyan nangyari sa Israel, di ba? Naalala nyo yun? They forget the Lord. Dinala ng Diyos ang mga Babylonian sa kanila. Isang umaga, paggising nila, sira ng Jerusalem. Maya-maya, sabi ng mga Babylonian, alis kayo dyan. Sunugin namin ang bahay nyo. Pati yung temple nun, di ba? Naalala nyo yun. Yun ang nirebuild ni Nehemiah. Kaya sa oras niyo, mga kapatid, pag-aralan natin yung buhay ni Pharaoh, porket siya ay nakapwesto, hari siya, lahat ng kapangyarihan sa kanya, whom he would, he kill, whom he would, he make slave, whom he would, he will promote. Wala nangyari kay Pharaoh. Nalunod. Oo nga pala. Pagdating sa lunod na yan, meron din yan, nagtuturo ako dito sa isang government office. No? Basta, magturo akong siya.
ang ingay-ingay niya, yung palalasing. Kaya nangyari, naligo sa pinakanawan, hanggang tuhod lang, dahil lasing, pagtumba niya, patay. Tignan niya. Kaya ang patid, boast not thyself of tomorrow. For thou knowest not what the day may bring forth. Maaring pastor ka, katulad ko, pero hindi ka na involved sa missions. O sabi ng Panginoon, bakit naman ganun ka? Marami naman kayong income. Kung kaya ng San Gabriel, kaya nyo rin. Bakit? Para naman pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat po kay Jacqueline. Oo, salamat. Nanonood ka. So ngayon, magpe-pray na po ako. At lahat ng mga membro, salamat po. Dahil si Pastor Red, ayun, nababalikan namin yung kanyang CR next week kasi siyempre maghintay pa tayo ng budget. Kaya salamat, hollow block daw sila kanina. Okay? Pray na tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa lesson na ito na dapat meron kaming reverential and godly fear all the days of our lives para habain mo pang buhay namin. Lord, katulad niyan ay wala na si former President Pinoy Aquino. Ngunit nandito pa kami. Sa katunayan, Panginoong Diyos, ay buhay na kami ni Pastor Lopez nung tiyempo ni Marcos at ilan ng mga presidente na, pumanaw na rin si Cory, Lord, at nandyan pa yung mga dating presidente. Ngunit kami, Panginoong Diyos, ay ginagamit mo pa rin dahil you want us to teach people wisdom and knowledge so that they will serve you, so that you will bless them. And thank you for my brothers and my sisters who continuously support this work. I bless them now, O Lord, according to thy word. Keep them safe all the time. In Jesus' name, amen. When I think of all the times that I have failed my precious Lord, or turned my back and walked the other way, my heart is filled with sadness and I'm overcome with shame, ridden with the guilt of my mistakes. But when I fall before Him and cry out in regret, He whispers, "My child, don't forget." That's what the blood was for, to pay what you could never afford, to cleanse you and free you and see you restored. That's what the blood was for. I may never understand how such a good and holy God could shower me so freely with His love. It's so hard to imagine that after all I've done, my simple plea could ever be enough. But when I stand before Him, He sees all my faults, and yet He whispers, "My child, don't forget." That's what the blood was for, to pay what you could never afford, to cleanse you and free you and see you restored. That's what the blood was for, to wash all my sins away.